Bring it on mga kapatid, tinanggap ng Iran ang hamon ni Trump. Mga kapatid, anong klaseng hamon to? Sabing ganito rito sa title, Bring it on, Iran accepts Trump's strike challenge. Warns US of regret-inducing response. Sabing ganun, pagsisisihan daw to ng Amerika. So pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ito, 3 days ago, itong balitang ito na ating panonoorin at bibigyan natin ng reaction video. Ang sabing ganun, bring it on. Sige, tuloy nyo, dalin nyo. Iran accepts Trump's strike challenge. Warns US of regret-inducing response. Sabing ganun mga kapatid, pagsisisihan daw ng Amerika to. Basahin natin yung report mga kapatid . Sabi rito sa ating panonoorin mula rito sa Times of India, again hindi ako ang magbabalita sa inyo, nakikita nyo naman meron tayong source. Panonoorin lang natin tong report, again magbibigay lang tayo ng opinion at reaksyon pero hindi ako ang mismong magbabalita sa inyo. Tensions between the United States and Iran are intensifying after sharp public exchanges between US President Donald Trump and Iranian leaders. Trump warned of overwhelming military action if Tehran advances its nuclear or missile capabilities, while Iran's president and senior officials vowed a severe response to any aggression. Tehran insists its missile program is defensive and non-negotiable, rejecting US demands as violations of international agreements. As rhetoric escalates, global powers including Russia are urging restraint amid fears that miscalculation could trigger wider regional conflict with far-reaching consequences. Ito mga kapatid, gusto ko lang linawin sa inyo . Wala tayong pinapanigan anumang o sino mang bansa dito sa mga to. Tayo ay nagbibigay lamang ng reaksyon dahil anuman ang mangyari. Diba? Sino man ang manguna sa kanila, sino man ang may kasalanan sa kanila, o sino man ang magsimula ng kaguluhan sa kanila, ang ending pa rin nun mga kapatid, maaapektuhan pa rin ang ating daigdig. Diba? So mas mabuti na lang is huminahon na lang sana itong mga leader na to. At sana isipin na lang nila mga kapatid, yung mga kawawa namang mga inosenteng madadamay. Meron ako napanood mga tol, isang video sa Facebook kung saan inatake ng Israel etong Iran. At talagang kitang-kita doon mga tol, yung missile bumagsak mismo sa gitna ng kalsada kung saan may mga sasakyan, may mga motorsiklo pa, nagtalsikan talaga sila doon mga tol. Grabe. Hindi ko siya pwedeng i-play . Hindi ko pwedeng i-play dito mga kapatid kasi medyo violente yun . So ngayon, bago natin to simulan, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, sana huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. So panoorin na natin to mga kapatid, huwag na natin patagalin pa. Iran accepts Trump's strike challenge, issues chilling warning. Words is turning sharper and louder. A threat from Donald Trump, a defiant reply from Tehran. Missiles, nukes, and red lines are back in the spotlight as Washington signals force and Iran warns of consequences that will not be forgotten. So alam nyo kasi, etong Iran is patuloy na nagsasagawa ng kanilang mga nuclear program. Sinasabi nila na ito'y para sa society, para sa civilian. Pero ang paniwala ng iba, ito'y gagamitin ng Iran para gumawa ng nuclear weapon which is hindi nila mapapayagan. Kaya whenever na nadedetect ng Israel, ng US, itong Iran na gumagawa ng kanilang mga nuclear is talagang binobomba nila at doon nagsisimula ang palitan ulit ng kanilang mga missile. Kaya hindi matapos-tapos yung labanan dyan mga tol . Pero eto mga kapatid, talagang ipinapakita ng Iran na hindi sila takot. At nagwa-warning nga sila na pagsisisihan daw to ng Amerika. Back in the spotlight as Washington signals force and Iran warns of consequences that will not be forgotten. This is not diplomacy. This is deterrence spoken in ultimatums. Missile powers not negotiable, sabing ganon, Iran warns. Putin intervenes as tensions spike between Iran and US. So nag-intervene ng Russia.
Iran's president has fired a sharp warning in response to Donald Trump's latest threat. On social media, Masoud Pezeshkian vowed that any new aggression against Iran would be met with a severe and regret-inducing response. So ano man daw ang mga gagawin ng kanilang mga katunggali tulad na lamang ng Amerika, ano man ang agresibong aksyon na gagawin ng Amerika laban sa kanila, talagang gaganti sila mga kapatid, no? Yun ang sinasabi rito. The message was unmistakable. Tehran will not absorb another strike quietly. Ano? Hindi daw sila basta-basta tatanggap ng another strike at mananahimik lang. Ibig sabihin, once na naka-receive ulit sila ng another strike, baka mag-launch sila ng sandamakmak na namang missile. The warning came hours after Trump escalated his rhetoric from U.S. soil. Standing beside Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Florida, the U.S. president threatened to eradicate any attempt by Iran to rebuild its nuclear or missile capabilities. He claimed future strikes could be more powerful than the last. Future strikes could be more powerful, mas malakas kaysa dun sa nakaraang ginawa nila. Trump's remarks marked a notable shift. For the first time, he openly linked potential U.S. military action not only to Iran's nuclear program, but also to its conventional missile systems, a pillar of Iran's defense strategy. Iranian officials reject Washington's framing. They insist their nuclear program remains peaceful, pointing to repeated international inspections and denials of weapons development. Yun kasi yung sinasabi lagi ng Iran. Peaceful naman daw, payapa naman yung kanilang nuclear program at marami namang dito nag-i-inspeksyon at hindi daw nila ito ginagawa o ginagamit para gumawa ng mga nuclear weapon. Pero syempre ayaw maniwala ng Israel dito at saka ng US. Kaya whenever na nadedetect nilang eto na yung amount ng nuclear program nitong Iran is winawasak ulit nila. Nung nakaraan, di ba? Naalala ninyo last year, gumamit sila ng bunker buster na talagang sabi nasira daw talaga nila yung nuclear program nitong Iran. At marami nga sa mga Iran officials, tulad ng halimbawa scientist, ng mga sundalo, mga leaders, mga general ang nasasawi dahil dito sa mga pag-atake ng Israel. Tehran accuses the U.S. of using unverified claims to justify military pressure. Iran's response did not stop with the president. Ali Shamkhani, a senior advisor to Supreme Leader Ayatollah Khamenei, warned that Iran's missile capabilities are not subject to foreign permission. Any miscalculation, he said, would trigger an immediate and harsh response beyond expectations. For decades, Tehran has described its missile arsenal as purely deterrent, a shield in a region crowded with U.S. bases and hostile forces. Iranian leaders say limiting missile range would leave the country exposed to long-range threats. So lagi nila sinasabi, yun yung kanilang mga missile capabilities is bilang pamigil, bilang deterrence mga kapatid. At kapag daw kanilang pinabayaan yun is ma-expose yung kanilang bansa na wala man lang pandepensa. Kumbaga yung bahay nila, aalisan nila halimbawa ng guard, aalisan nila ng mga security, parang ganun ang mangyayari. Kaya yung mga missile capabilities na ipinapakita ng Iran, ito yung deterrence daw. Kumbaga sa isang bahay, ito'y pamigil sa mga nagtatangkang akyatin o magnakaw sa kanilang tahanan. Iran has also rejected demands to dismantle its nuclear infrastructure, calling them violations of international law and the Non-Proliferation Treaty. Instead, officials accuse Washington of maintaining a policy of coercion backed by sanctions and force. Ooh. The tension is not unfolding in isolation. The United States joined Israeli strikes on Iranian nuclear sites earlier this year. Nagdidiwang yung mga tao, tingnan mo. Yung mga nagliliparan na to sa area na to, mga pinakawalan ng Iran na missiles papuntang Israel to. Not unfolding in isolation. The United States joined Israeli strikes on Iranian nuclear sites earlier this year, deepening hostilities and reinforcing Tehran's warnings that future confrontations will not be symbolic. As the rhetoric intensified, Moscow urged restraint. The Kremlin called for dialogue and warned against steps that could push the region toward wider conflict. Russia emphasized that escalation would benefit no one. Galing mismo sa Russia, escalations will benefit no one. Samantalang naikipaggera din sila sa Ukraine, Alam mo yun, yung ikaw yung naikipaggera sa iba, tapos magsasalita ka, huwag nyo nang ituloy ang gera nyo. Wala namang papapala yan. Wala namang papapala dyan. Kulit din With threats traded publicly and military options discussed openly, the standoff has entered a dangerous phase. Washington signals dominance, Tehran signals defiance, and between them lies a region where one misstep could turn warnings into war. I'd like to know if you and the Prime Minister talked about... Actually mga kapatid, bagamat malayo tayo rito, dahil sa tindi ng pwedeng ilawak ng mga kaganitong mga digmaan is ang isa sa mga pinapangambahan ng daigdig mga tol is magkaroon ng ikatlong laban ng pandaigdigan. Kasi kung mapapansin ninyo mga tol, eto nga lang nakaraang taon, di ba? Ang daming mga gerang naganap.
yung Ukraine at saka Russia hindi pa rin tapos. Yung sa Iran versus Israel versus Hamas versus Hezbollah versus ano pa ba yung isang kalaban ng Israel, di ba? Marami silang mga kalaban, mga tol, mga Iran, binabaka pa ng Iran, di ba? Tapos eto pa, Taiwan, Japan, China, North Korea, South Korea, Pilipinas, Thailand, Cambodia. Biruin mo mga tol, napakaraming mga bansang involved, di ba? So, ang napaka swerte pa rin natin at napaka blessed pa rin natin dahil naitawid natin ang 2025 ng payapa pa rin. Overall mga tol, payapa pa rin. Dito sa ating bansa, meron pa tayo mga problema sa korupsyon. Ang sabi, marami daw mapaparusahan at makukulong. Diba? Bago nga magpasko, sabing ganun. Pero tignan nyo naman yung mga pinagdadampot nila. Puro mga dilis lang. Napakaraming mga big fish ang nabanggit doon sa mga hearing. Wala man lang silang inimbitahan. Wala man lang silang Ewan ko ba kung may aasahan pa ba tayo rito eh. Kasi mga kapatid, paano tayo lalaban o paano natin maipagtatanggol ang ating bansa kung sakasakaling dumating itong mga kaguluhan na to, itong mga digmaan na to. Kung ang ating sandatahan is unti-unting pinapahina, 'di ba, ng korupsyon, yung ating bansa, bumabagsak ang ekonomiya dahil sa korupsyon. Ito nga nakaraan nagsagawa ng military operation itong ating AFP dito sa Mindoro, 'di ba? Mayroon silang kalaban as marami pang na-recover daw ng mga ID ng mga estudyante. Ewan ko kung napanood nyo na yun mga tol, pero nasa balita rin ngayon yan. Napakaraming mga ID ng estudyante ang na-recover doon sa kuta ng kanilang mga kalaban doon. Grabe. Kita nyo yung mga nangyayari ngayon sa ating daigdig, di ba? So ngayon mga kapatid, ikaw bilang isang tao na bubuhay dito sa ating daigdig, ito'y panibagong taon, nagsisimula pa lamang ang 2026. Diba? Ano ang mga mangyayari kaya ngayon taon na to? Diba? Next year, 2027, yun na yung pinapaniwala ang magkakaroon ng Chinese invasion dito sa Taiwan. Ako po, sana talaga hindi mangyari, sana talaga hindi matuloy. No, sana hanggang bluff lang itong China at wag na lang nilang ituloy. Pero sobrang lala na talaga nangyayari sa ating daigdig, no? Tapos eto ngayon, Iran, US, Israel. Ako po. Ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.